Sige po, tumayo po muna tayong lahat. Hallelujah. God is good. And all the time. Pakisabi mo naman sa katabi mo, I am so blessed you are here. Amen. Presensya mo pa lang nakakalakas na. Amen. Amen. Sige po, manalangin po muna tayo. Ang dami pong absent sa atin because most of them merong sakit. No? So, si Tita May na hospital po kaninang umaga daw kaya wala sila. So, sige, tayo po muna ay manalangin. Father, salamat po sa privilege that we are here in your presence. At kasama po ang bawat isa na nandito, nagpupuri at nagpapabago sa inyo. Lord, we continue to acknowledge your presence and power in our midst. Alam po namin wala kaming magagawa kung hiwalay po kami sa inyo. Lord, sa inyo lamang po kami nagdedepende sa bawat segundo at bawat araw ng aming buhay. Panginoon, sa umaga pong ito, ang dalangin namin, kung ano po yung kalooban mo, yun po ang mangyari sa buhay po namin. And I pray for open heart and yung matabang puso, Lord, na magre-receive ng yung mga salita. Patuloy niyo po kaming baguhin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Bawat isa po yung magsabi ng Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of the Lord. Ngayong umaga po na ito, no? So tinapos na po natin yung Jesus Culture. So this morning, papasok po tayo sa panibagong series of messages. At ang title po ng ating mensahe is The Blessed Life. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, The Blessed Life. Ayan. So yan po ang series ng ating pag-aaralan. And this morning, isang point lang ang gusto kong i-share sa atin. Pero napakatindi ng mensahe ng ating Panginoon. No? Habang sinusulat ko po ito, I am personally blessed by the revelation ng Lord sa atin. Kaya ready na po ba kayo? Ayan, so labas niyo po ang inyong cellphone or notebook and ballpen. Mag-take notes po kayo. Amen po? Now, before I start, pwede po bang magtaas ang tao na you feel you are blessed right now? Ayan, let's be honest. Kung hindi mo feeling na blessed ka, huwag kang magtaas ng kamay. Okay? Yung tingin mo, you are blessed. Ayan. Okay. Sige. Magtaas naman ng kamay yung gusto pang mabless. Ayan. Sige, Lord, huwag yung mga yan, ayaw magtaas, huwag nyo na po silang, hindi, joke lang po. Amen. So, what comes to your mind pag sinabing bless? Ayan. Diba? Pag sinabing, bless yung tao ngayon ni. Okay? You are blessed. No? Ang laging pumapasok sa ating kaisipan is, number 1, material blessing. May bagong sasakyan, nakapagpatayo o nakabili ng bahay. Tama po ba? Promotion, increase, o kaya naman ngayon is yung naka-work from home siya, flexible yung kanyang work setup. Di ba? Ang madalas na comment, you are so blessed. Right? Tama po ba? No? So, madaling salita, next, Kuya Abe, our society, no? Next pa po. Sundan mo, Kuya Abe. Yan. Sa society po natin ngayon, no, pag sinabing maganda ang takbo ng buhay ko, that is equals to, sabay-sabay po nating basahin, good life. Mga magulang, mga kabataan, hindi ba nag-aaral o pinapaaral nyo yung mga anak kasi yan ang goal nyo for them to have a good life. But, in the Bible, iba po pala ang definition pag sinabing ikaw ay blessed. Yan. Tanong nyo, ano po ang definition? Yan. Okay. Sa Bible, ang definition po ng blessed ay ito. Maayos ang relasyon ko sa Diyos. Ibig sabihin, godly life. Amen? Hindi lang po pala good life, but godly life. Nakakasunod po ba? Let me give you a quick example of a person na taliwas ang
definition ng sinabi natin kanina ng lahat ng meron siya, pero considered pa rin siyang blessed. Okay? So, sino yan? Kuya Abe? That is Joseph. Okay? At 17 years old, siya po ay hated, no, ng kanyang mga brothers, no? At siya po ay ibinenta bilang slave. Okay? Alipin. Biruin mo yon. Imbis na patayin siya, sabi ni Ruben, no, yung kanyang kuya, wag na lang, ibenta na lang natin bilang alipin. So, ganun po yung nangyari sa kanya. At akala ng kanyang tatay, he's already dead. Amen? And yun nga po, siya'y naging alipin. At nung siya'y naging alipin dahil sinasamahan po siya ng Panginoon, he was promoted into being a mayordomo. Okay, ni Potiphar. Nakakasunod po ba? Nung akala niya, maganda na yung magiging kwento ng buhay niya, at saka naman po siya pinatapon sa kulungan. Hello? Kung sa colloquial na term, parang sinabi, ang considered siya na, nasa kanya na ang lahat ng kamalasan. Right? Hindi mo sasabihin na siya ay blessed. Pero alam niyo po ba, ang sabi po ng Genesis, paulit-ulit na sinabi ng Book of Genesis, Kuya Abe, na the Lord was with Joseph. Hello? Di ba kanina sinabi mo sa katabi mo, I am blessed, you are here. Hello? Di ba? You are blessed kasi you got the presence ng iyong katabi. Amen. Same with the Bible. Si Joseph pala, kahit ganun ang nangyari sa buhay niya, hello, naging alipin, naging bilanggo, before siya later on pinromote ng Panginoon into the second command in Egypt, ganun muna yung pinagdaanan niya. Pero the Bible is telling us, he is still blessed. Bakit? For God's presence is with Joseph. Amen. May tanong po ako sa inyo. What if yung hirap na pinagdadaanan mo ngayon is yun yung nagtutulak sa'yo para umasa sa Diyos? Hello? Di ba? Ayaw natin ng pain. Iniiwasan natin yan. Hello? Di ba nga gusto natin comfort, convenience, right? But what if yung challenge mo pala na yan sa buhay mo is a blessing? Hello? Kasi inilalapit ka niyan kay Lord. Amen? Sabi po ng Matthew 5:3, mapapalad ang mga nakikilalang sila'y nangangailangan sa Diyos, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Amen? Hindi lahat ng nasa gitna pala ng hirap ay hindi na considered blessed. Hello? Dahil po pala sa gitna ng kakulangan natin, doon natin madalas natatagpuan at nakikita yung tunay nating kayamanan, who is our Lord Jesus Christ. Amen. Ang main point ng ating pag-aaral ngayong umagang ito is, God is the ultimate blessing. Hello? Kung meron kayong tatandaan at babaunin, please, huwag niyong kalimutan ito. Kahit ito na lang. Ma-realize mo sa buhay mo that God is your ultimate blessing. Amen? Hello? Madalas kasi, mga Kristiyano, kapag walang sasakyan, di ba, naka-BMW lang. Anong BMW? By means of walking. No? Lakad-lakad lang. No? Di ba? Akala nila they are not blessed. Hello? Di ba? Pag meron tayong pagsubok, akala po natin hindi na tayo blessed. Nakaka-relate po ba kayo? Amen? Pero, the fact pala that God's presence is in your life, you are already blessed. Amen. Amen. Now,
Meron pong 5 Fs. Balikan mo, Kuya Abe, yung second slide. 5 Fs ang series po ng The Blessed Life series na ito. Pero yung first F lang ang gusto kong i-share sa atin ngayong umaga ito. No, so yung una doon sa F, blessed ka if you have the fear of God. Okay? Pangalawa, you are blessed if you have faith in God or you trust in the Lord. Okay? And number 3, you are blessed if you are faithful or obedient to God. And pang-apat, you are blessed if you are forgiven. And lastly is, ikaw daw ay blessed if you find God. Amen? Pero ngayong umagang ito, isang F lang ang gusto kong i-emphasize sa atin, which is the fear of God. Ang sabi pong ganyan, blessed is the man who fears God. Hello? Yan ang first point po natin. Hindi lang pala pera-pera, hindi lang pala comfort ang basihan ng bless. Bless ka, hello kapatid, if meron kang pagkatakot sa Diyos. Sabi pong ganyan ng Psalm 96 verse 4, karapat-dapat lang naman na katakutan ng Diyos. Okay? For He is worthy. Sabi niya, dahil dakila ang Panginoon at karapat-dapat papurihan, dapat siyang igalang ng higit sa lahat ng mga Diyos. Sabi nga ni Kuya Abe, aside sa true living God, meron pang other na pwedeng gawing Diyos ang tao. Hello, dati mga rebulto, no, yung mga Diyos-Diyosan nila. But even in our times today, meron pa rin pwedeng maging ibang Diyos ang tao. But ang sabi po dito, pinagpala ka kapatid, if meron kang pagkatakot sa Diyos. Amen. Now let us define. Ate Wilma, ano ba yung pagkatakot? Okay? Yung pagkatakot na sinasabi po dito, hindi yung takot na nanginginig ka, okay, napaparalyze ka, at hindi ka makagalaw dahil meron kang, for example, nakitang cobra. Okay? Meron kang nakitang nakakatakot. Nakakasunod po ba? Dalawang word ang fear of God dito, Kuya Abe. It's awe or reverence. Yan po ang ibig sabihin ng fear of God. You got awe and reverence. Sabihin mo nga sa katabi mo, awe and reverence. Let me just quickly break down ang anong ibig sabihin ng awe, Ate Wilma. Okay? Pag sinabi pong fear of God, meron ka daw awe and reverence. Ano ang awe? Okay? Sa Tagalog or in other English term is, you are amazed. Okay? Nag-wonder ka, as in yung parang sabay-sabay po natin sabihin, wow. Okay? That is awe. Okay? Pag meron kang nakitang magandang lugar, okay, something that is beyond ordinary, no? It is extraordinary, mapapa-wow ka. That is a feeling of awe. Hello? Amen? No? Or in other word is delight. Okay? Hello? Pakisabi mo nga sa katabi mo, delight. Okay? When you delight something or someone, okay, yan po is hindi mo ipagpapalit kahit kanino or saan man bagay. Nakakasunod po hello? Amen? Hindi po kaya iniiwan natin ng Diyos, it's because hindi po tayo naa-amaze sa Panginoon. Pag-isipan po natin yan. Hindi ba, kapag meron kang nakitang mas maganda, iniiwanan mo yung ngayon, diba? May nakita kang mas magandang trabaho. Iiwan mo yung current mo na trabaho para pumunta ka doon kasi mas maganda. Tama po ba? Right? Meron kang nakitang mas magandang bansa. Hindi ba? Nagkukumahog ang maraming Pilipino na pumunta sa mga first world country dahil ang tingin natin, yun ay mas maganda. Mas masarap mabuhay doon. Yun ang delight Mas masarap doon. Nakakasunod po. If, kapatid, hindi mo nakikita
na maganda ang Diyos, you will always leave God for something that you think is better. Nakakasunod? Amen? Hello? Diba? Nakakita ka ng mas maganda. Yun na lang ang aking liligawan. Amen. Dahil nakita mo, mas makinang yon, mas maganda, dun ka pupunta. Amen. Yun po ang O. Okay? Now, fear of God isn't, I hope He won't hurt me. Okay? Di po ganun ang ibig sabihin ng fear of God. Ang fear of God po pala is, ang ibig sabihin, no, under pa rin dun sa O, is, I never want to lose Him. Ayaw kong mawala si God sa buhay ko. Yun po pala yung ibig sabihin ng fear of God. Alam nyo, ito yung nakakalungkot. Ang daming mga taong tumatanggap sa Diyos, it's because ginagawa nilang fire insurance ang Panginoon. Ano yun, Ate Wilma? Ayaw lang kasi nilang pumunta sa impyerno, kaya tinanggap nila si Lord. Hello? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ikaw yun. Diba? Tinakot lang siya nung nag-share. Kung hindi mo tatanggapin si Jesus, mapupunta ka sa impyerno. Hello? Amen? Alam niyo po kung ano ang number 1 job ng mga Kristiyano? Ipakita mo yung ganda kay Jesus. Nang na kay Jesus. Amen? Ipakita mo kung gaano kasarap ang na kay Lord. That's our only job. Hindi yung takutin mo na nung ka tumanggap, maimpyerno ka. Do you get my point? Amen? That's fear of God. Makita mo that God is so glorious at wala na siyang kapantay at kamukha. Amen. Kaya wala ka nang hahanapin pa. That is fear of God. Ano pa yung pangalawa na ibig sabihin daw? Reverence. Ang ibig sabihin po ng reverence, meron kang malalim na respeto at pagmamahal sa Diyos. Amen? Nire-recognize mo na banal po ang Panginoon. No? So, ibig sabihin, hindi mo lang binabasta-basta ang Diyos. Hello? You take seriously the Word of God. That is what you call reverence. Amen? Meron kang pag-honor. Okay? Another example ng mga nire-revere natin or nire-respect natin, number 1 is what we call filial reverence. Ito yung pong mga klase ng honor na binibigay natin sa ating mga magulang. Di ba sabi ng Bible, honor your mother and father. That is equivalent to reverence or respect. Amen? Sino pa ang ating mga nire-revere or nire-respeto? Yung pong ating mga civil authorities. Okay? Mga authorities in our society, school, di ba? Mga boss mo, mga nasa government, okay? Anyone who are in possession. Amen po ba? And last is yung ecclesiastical, okay? Reverence. Okay? Ibig sabihin, yung mga church leaders, nire-respect din po natin sila. Kasi sabi ng Hebrews, obey your leaders and submit to them for they watch over your souls. Amen? Sinabi pa nga doon, your leaders, spiritual leaders, are worthy of double honor. Amen? But, yung pinaka-ultimate reverence, deep respect and honor ay binibigay sa Diyos. Nakakasunod po? Now, can I give you a promise? Ano ang mangyayari kapag ikaw ay merong kang fear of God? Okay? Let's go to next slide, Kuya Abe. Psalm 112. Ang sabi pong ganyan, mapalad ang mga taong may takot sa Panginoon. That is the main title ng mga susunod na verses. Sabi pong ganyan, purihin ang Panginoon. Mapalad. Pakisabi sa katabi mo, mapalad ka. Hindi malapad, ha? Mapalad. Amen?
Mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Sabi ng verse 1, kapag pala meron kang fear of God, you also obey God. Hello? Hindi ho ba, just like our parents, kapag tayo po ay merong paggalang o takot sa kanila, paswit na pang tatang mo, lawe na pang mamu, balo mo na. Right? Because you have that fear for them. Amen po ba? Amen? Kaya sabi dyan, mapalad din ang mga taong may pagkatakot sa Diyos. Bakit? Verse 2, ang sabing ganyan, ang mga anak niya ay magiging matagumpay. Dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. And verse 3, yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Grabe pala yung blessing ng may pagkatakot sa Diyos. Hello? Mga kabataan, you are so blessed hearing the message of the Lord right now. Kung ilalagay mo sa puso mo ngayon yung fear of God, mga nanay, mga tatay, hindi lang po pala kayo ang makikinabang, but even your angkan at ang inyong mga anak, that will be your legacy. Hello? Amen? Alam niyo po ang problema ngayon? Ang mga tao, even ang mga nasa simbahan, wala ng fear of God. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ikaw yon. Amen? This is the problem right now. Tinaguri ang Christian nation ng ating bansa. Pero ang mga tao, wala ng fear of God. Hello? Do you agree with that? May tanong po ako sa inyo. Does your decisions in life reflect that you truly fear God? Yun ho bang mga pinagde-decide nyo sa inyong mga buhay? That reflect na meron kang takot sa Diyos. Kumusta ang relasyon mo? Kumusta ang mga relasyon nyo sa buhay nyo? Hello? Does it reflect that you have fear of God? Si David po has multiple chances to kill si King Saul, but he did not do it because he feared the Lord. Hello? Yung hindi mo pagchismisan at hindi mo siraan ang kapwa mo, that is showing that you have fear of God. Hello? Yung maging kang tapat, that is showing that you fear the Lord. Hello, kamusta yung mga relasyon po natin? Kamusta ang relasyon yung mag-asawa, magpapamilya? Hello, magnanay, magtatay? Does it reflect that you have fear of God? Hello? In your work, kamusta? Does your work ethics reflect that you have fear of God? Hello, mga workers? Or gusto mo ikaw lang laging nakakalamang sa boss at kumpanya mo? Etong tanong ko sa'yo. Kung magiging empleyado mo ang sarili mo, i-hire mo ba ang sarili mo? If ang sagot is hindi, ibig sabihin, meron kang kailangan baguhin. Hello? Diba? Balo mo yung sarili mo, botang pepetics ka mo na, botang, kunwari, maka-in ka pero alala ka man talagang gagawan. Hello? Does fear of God still shows in your work? Amen. Hello? In your schooling, mga anak, mga wali ko, does it still reflects that you fear God? Hoy, hindi nangongopya, hindi nagkakating, may respeto sa guro. Alam nyo, pinagkukwentuhan nga namin nung lumabas kami, nung mga dati naming kasamahan sa dati nating church, sa Bible Way.
and some of them were teachers. Sabi ko nga, dati nung kaming mga elementary and high school, yung gamit ng teacher namin, buhat-buhat pa namin. Sa gate pa lang, sinasalubong na namin. Hello? Mga kabataan, do we still fear God? Alam nyo, akala po natin na we fear God by expressing lang yung love natin towards Him through singing, in prayer. Pero, sabing ganyan ng word ni Lord, kung ano ang gawin mo sa kapwa mo, ginawa mo na rin sa akin. So, to express that we fear God is ang basihan niyan kung paano ka makitungo sa kapamilya mo, katrabaho mo, kaklase mo, kapatid mo sa church. Hello? Do we still fear God? I hope so. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Ano man yan. Hoy. Hello? Sabihin mo, tigilan mo na yan. Amen? Alam niyo po, yung doon sa second verse and third verse na sabi, di ba? Kuya, balikan mo nga, yung Psalm 112, verse 2 and 3. Sabi niya, ang mga anak niya ay magiging matagumpay. Grabe yon, no? Kapag ikaw nanay, lolo, lola, tatay, meron kang fear of God, yun po palang future ng anak mo, secured na. Bakit? Ang anak niya ay magiging matagumpay. Bakit? Dahil ang kanyang angkan ay namumuhay ng matuwid. Hello? Hello? Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Alam nyo, most of the time, yung magkaroon ka ng good life, madalas, it's only personal. Hindi mo maapektuhan ng ibang tao. But if you live a godly life, even yung mga next generation mo pala, maaalala ka at merong impact yung ginawa mo. The way that you live and the way that you honor and fear God. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi sayang yan. Amen? Yung ginagawa mo na pagsunod kay Lord, pagtatama ng buhay mo, nakikita po yan ng inyong mga anak. Amen? At yan ang matinding ipapamana. Hindi lang edukasyon. Ang Pilipino kasi, no, mga Asian countries like us, napaka-importante sa atin ng edukasyon. Pero mga nanay, mga lolo, higit sa edukasyon, ang matinding ipapamana mo sa anak mo is your faith. Your fear of God. Nakakasunod po. Sabi po ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kasi nga, ang trabaho po natin, make Jesus look good outside. Yung mga hindi na taga-church, that when they see our lives, they will get attracted to Jesus. Sasabihin nila, ganito pala ang mabuhay sa piling ng Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, pagliwanagin ninyo daw ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila yung mabubuti mong gawa. At hindi ikaw ang pupurihin, kundi si God. Amen? Our life is all about glorifying the Lord. Amen? Not taking credit on any good deed na nagawa po natin because lagi po nating sasabihin, to God be the glory. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen po ba? Tignan po ninyo, bakit ka pa blessed if you have fear of God? Aside sa pagpapalain ng iyong mga anak, ang inyong angkan, maaalala ka up to the next generation. Alam nyo pa, ano ang binibigay ng fear of God? Knowledge. Ang pundasyon pala para ikaw ay magkaroon ng knowledge is fear of God. Ayan, no? The beginning of knowledge is fear the Lord. Amen? But fools despise wisdom and instruction. No?
So ang pagkatakot po pala sa Panginoon nang may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. No? Nanonood po ako ng mga different interviews sa TikTok ng mga billionaires, millionaires in America. At ang lagi po nilang sinasabi is, it is because of God, kaya ako successful. Hello? Kung gusto po ninyong maging established yung marriage mo, yung business mo, yung parenting mo, the ministry, yung leadership, and even yung kaperahan mo, ang kailangan mo po is fear of God. Mga nanay, mga tatay, kung ayaw nyong kinakabahan lagi, every time that your kids go outside of your house, turuan mo silang matakot sa Diyos. Bakit? Hindi sila gagawa ng foolishness and stupidity. Bakit? Because they fear God. Hello? Hindi yan magpapabuntis at hindi yan magbubuntis if they fear God. Bakit? Tatakot lang ang Lord. Amen? Nyaing turuyo ka rin nga anak yung fear of God. Amen. Amen. Sabi pong ganyan, once they keep the word of God in their hearts, they will not sin in front of the Lord. Amen po. Now, tignan po natin yung sa rich man. He was successful, no, in many ways. Ang dami niyang ari-arian, di ba po, pinagiba niya yung kanyang dating storage para po magpagawa ng mas malaki. So, kasi ang dami na niyang mga na-accumulate na yaman. So, ibig sabihin, matalino siya. Right? Hindi ka naman yayaman kung hindi ka matalino. Hindi ka madiskarte. But tignan niyo po ang sabi ng Panginoon sa kanya. Luke 12:20. Hangal. Okay? Yun pa lang, bungad ni Lord eh. Hangal. Diba? Mulala. Foolish. Stupid. Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? No? Let me be clear. God is not against prosperity. Hello? Nakakasunod po ba? But God doesn't want us to be spiritually bankrupt. Inuuna natin lagi to have a good life. Kapatid, unahin mo muna to have a godly life before mo unahin magkaroon ng good life. Amen? Bakit? Tignan mo to, nagpakayaman para sa sarili niya, only to happen na hindi naman niya na-experience yung benefit ng kanyang pagpapagal. Bakit? Dahil nadedo na siya. Kinuha na siya. Amen? Ni Lord. Nakakasunod po ba? No? Fear of God, no? Ang nais po natin, no? Ang nais ng Diyos na magkaroon tayo. Amen? Bakit? Ayaw po ng Diyos na magkaroon din tayo ng fear of man. Kung hindi mo katatakutan ng Diyos, iba ang katatakutan mo. But kung si Lord na ang kinatatakutan mo, you will not fear anything anymore. Tignan po ninyo yung fear of man. Sabi ng Proverbs 29:25, yan ay isang bitag. Ang takot sa tao ay isang patibong. Pero, bakit? Alam niyo po ba na kapag tayo ay natakot sa ating boss, hindi na tayo magiging malaya? Diba? Hello? Kapag tayo ay natakot sa ating mga nanay at tatay, nakamumuntakin. Diba? Pinipigilan tayo to get closer to the Lord because hindi pa nila naiintindihan. If you fear man, that will be your trap. Yan ay magiging bitag sa'yo. Sabing ganyan ang salita ng Panginoon. Ano daw gagawin natin? Ito daw dapat ang gawin natin. Matthew 10:28. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kanino? Sa mga gustong pumatay sa'yo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin. Pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos
na siyang may kakayanang puksain, or ibig sabihin in English, i-destroy ang inyong physical na katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hello? Di ho pala dapat natin katakutan ang tao. Mas katakutan mo ang Diyos because even your soul, kaya niyang i-destroy. Amen? Kaya nga po, fear of God. We should fear God because He is worthy. Karapat dapat siyang katakutan. Now, let me end with this. Ito po yung conclusion ni Solomon. He was a person that for a young age ay naging hari at humingi ng wisdom sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, napakabata ko at ang laki-laki ng aking mga nasasakupan. Wala po akong alam. Kaya sabi niya, bigyan mo ako ng wisdom to lead your great people. Kaya binigyan siya ng wisdom at even yung mga hindi niya hiningi, binigay ng Panginoon. Now, here is his conclusion. Ibig sabihin, at the end of his life, ito po ang kanyang payo. Naniniwala po ba kayo na bago mamatay ang tao, yung habilin niya na huli, yun ang pinakamahalaga? Right? Now, ito yung habilin ni King Solomon. Mga Ngaral 12:13, sabi niya, ngayong nabasa mo na lahat ito, no? All the 12 chapters, no? Sabi niya, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ay tungkulin ng bawat tao. Tungkulin pala natin na katakutan ng Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya tignan mo yung katabi mo. Natatakot ba yan kay Lord? Hello? Di ba, to be honest, hindi naman talaga, aamin ba kayo kagaya ko? Hindi naman lagi, di ba? Meron tayong fear of God. And maybe in the past, hindi man talaga tayo natakot sa Diyos. Hello? Madalas, kinatatakutan pa nating ma-reject. Di ba? Ma-reject sa work, ma-reject sa nililigawan. Tama po ba? Madalas, mas kinatatakutan pa natin yon compared sa ating Panginoon. Ano pa? Madalas, mas takot tayong mag-fail. Hello? Kaya at times, we take shortcuts eh. Hello? Di ba? Mas takot pa tayong maging single. Kesa ka, makapangasawa ng hindi Christian. Hello? Where's the fear of God there? Diba? Sabi natin, pwede na yan, Lord. 30 na ako. Hello? Mas takot pa tayo, amen, na mawalan ng pera kesa iwanan si Lord. Diba? Mas madalas, iiwanan natin ang relasyon natin sa Diyos kasi takot tayong mawalan ng papa. Can you relate? Takot tayong mawalan ng trabaho kesa suwayin ng Panginoon. Amen. Takot din po tayong sabihan ng ibang tao. Mas takot tayo sa sasabihin ng ibang tao kesa sa sasabihin ng Diyos. Biruin mo, ito ako, pinarealize sa akin to ng Holy Spirit eh. Dahil mahal ko yung trabaho ko. Aba, kapag merong sinabing feedback yung boss ko, talagang affected ako, may stress po. Sige po, galingan po. But, sabi ganyan ng Holy Spirit, ot ka na ako, nakaman yan. Hello? Affected ka sa comment ng iba. Pero, natanong mo ba? Affected ka kaya sa comment ng Lord? Sa pinagagawa mo? Hello? Fear of God. Fear of man kasi yung meron natin. Hindi fear of God. Amen. Aray ko, Ate Wilma. Kala ko ba may inspire ako? May inspire kayo.
Amen po. Sino po nga amen? Lord, sorry. In the past, fear of man ang meron ako, hindi fear of God. Amen. Madalas po, hindi naman tayo kulang sa knowledge. Ang kulang po natin, yung malinis na puso. Amen. And alam niyo po, kung magiging honest lang tayo, wala naman talagang papasa sa standard ng Diyos. Right? Kaya nga po nandyan ang ating Panginoong Yesus. Amen. Natutulong po sa atin. Kung tatanggapin natin yung tulong niya. It's so hard to be a Christian kung sa ating lakas lang. Lagi tayong mag-fail. Pero buti na lang nandyan si Lord. Buti na lang nandyan ang Holy Spirit reminding us. Amen? Amen? No? Our Lord Jesus, siya po yung tumupad ng hindi natin kayang tuparin. Yung requirement na dapat ipasa natin, siya ang nag-submit. Amen. Kaya nga po, sabing ganyan ng Ezekiel 36, bibigyan kita ng masunuring puso, sabi ni Lord. Bibigyan kita ng bagong espiritu. At yung espiritu na yon align sa kagustuhan ng Diyos. Kaya number 1, kapatid, eto po. If you want a blessed life, ang kailangan na meron tayo, fear of God. Amen. You want to be blessed? You want to be called blessed? Number 1, fear of God. Sabihin mo ulit sa katabi mo, fear of God. One day po, pwede tayong mawalan ng pera. Di natin alam, di ba? In an instant, pwedeng manakaw, mahak, or whatever. Yung mga pinaghirapan natin, pinag-ipunan natin ng ilang taon. Yung titulo, di ba? Yung bahay natin, yung mga achievements po natin. Pero, if Christ is in us, yun ang hindi kayang nakawin. Amen? Kaya nga po, kapatid, mayaman ka naman talaga eh. Blessed ka naman talaga eh. Bakit? Nasa iyo si Christ eh. Amen? Hello, kaya tatanungin ko kayo ulit, sino ang blessed? Isa lang? Amen? Sino ang blessed? Amen? Tayong lahat because we already have the greatest blessing that a person can have. And that is the person of our Lord Jesus Christ. Tignan niyo po yung sabi ni Pablo sa Philippians, ayan. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala ko kay Kristo, Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko ng parang basura ang lahat ng bagay. Makamtan ko lang si Kristo. At ako na may maging Kanya. Grabe, no? May we reach this level na masabi mong, hila yung kwenta yung iPhone ko. Hila yung kwenta yung sakyan ko. Compared kung pagkakilala ko king Ginoo. Amen? Kapatid, bago po natin itanong na paano magkaroon ng good life, tanong mo muna, paano magkaroon ng pagkatakot sa Diyos? How to have a godly life? Amen? Tumayo po tayong lahat. And let me end again with this promise. If you have a fear of God, ito po ang sabi ng Psalm 128, mapalad kayong mga may takot sa Panginoon, na namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan. Ang inyong pinaghirapan ay magiging sapat sa inyong pangangailangan. Grabe. Ayaw mo ng lack, ayaw mo ng kuto, ayaw mo ng kulang. Sabing ganyan, have fear of God. Yung pinaghirapan mo daw, magiging sapat. Sino po dito yung naghihirap pero kulang? Baka ang kulang pala sa atin is fear of God. Sabing ganyan, at kayo'y magiging maunlad at maligaya. Di ba yan naman po ang hinahangad natin? Right? Maging successful at maging maligaya sa buhay. Ang inyong asawa ay magiging katulad daw ng ubasan sa inyong tahanan na sagana sa bunga. At ang inyong mga anak
na nakapaligid sa inyong hapagkainan ay parang mga bagong tanim na olibo, ibig sabihin, they will be your legacy. No? Kahit wala ka na, they will be okay. Ganito pagpapalain ang sino mang may takot sa Panginoon. Uy, grabe pala yung reward sa mga taong may takot sa Diyos. Now, hindi ko sinasabi na sinusuhulan tayo ng Panginoon para lang matakot tayo sa Kanya. Dahil nga sabi ko, fear of God because He is already worthy. Karapat dapat naman po talaga siyang katakutan. Amen? Katakutan, hindi yung manginig sa takot, but to have reverence, no? To see God beautiful. Amen po ba? And to have deep respect sa ating Panginoon. Amen. Kaya nice kung manalangin po tayo, tapos awitin po natin yung kantang Ikaw ang Yaman Ko. Kung alam niyo po yun, napakaganda ng ano yung tawag doon, meaning nung kanta. No? Sinulat po siya ni Pastor Joey Crisostomo. No? So tayo po yung manalangin. No? Kapatid, kung tingin mo sa isang aspeto ng buhay mo is wala kang takot sa Diyos. O kaya naman, nais mo na ipag-pray mo yung asawa mo, mga anak mo, kapamilya mo na magkaroon ng fear of God. Now is the time to pray for them. Naman, pag-pray mo yung kapamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo, no, kasambahay mo, lahat ng kakilala mo na gusto mo na magkaroon ng fear of God. At ikaw mismo, no, just pray right now, Lord, bigyan niyo po ako ng fear of God. Baguhin mo yung puso ko, yung spirit ko, na matigas yung heart ko, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord. I pray, Lord, na tunay nga po, bigyan mo kami ng malalim, matinding fear of God sa aming mga puso at buhay. So that, Lord, masunod po namin ang iyong mga utos. Lord, salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito. Tunay nga po, bless ang mga taong may pagkatakot sa Diyos. At Lord, nais po naming mapabilang sa mga tao na yon na meron kaming tunay na lumalagong pagkatakot, reverence, and awe sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At tunay nga po, ikaw ang yaman ng aming buhay, Lord. Higit sa mga material, Lord, na kaya naming yakwar sa buhay na ito. More than anything, Lord, ikaw ang aming yaman. Hallelujah. Sige po, tayo ngayon umawit bilang pangwakas bago po natin na tanggapin yung pagpapala ni Lord this morning or mag-close in prayer po tayo. Awitin po natin itong maiksing kanta na ito. Ikaw ang yaman ko. Thank you, Jesus. Huwag niyo po munang pansinin ang inyong katabi at umawit lang po tayo. Nangiyaman sa yes, Lord. Matulog ko man pangarap at bitin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayong ng gusto, ay bigo pa rin. May hungkap pa rin ang puso ko. Yes, God. Kumang lahat ng yaman sa mundo, kumang pangarap, bitin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo, ay bigo pa rin, may hungkap pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Yesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon,
Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, tanging nais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Hallelujah, Lord. Sabihin mo po yan kay Lord, na siya naman talaga ang yaman ng buhay po natin. Awitin po natin ulit yung kanta na ito. Lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko, kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ikaw ang yais ko, ikaw ang yaman ko, Panginoon. Yes, Lord. Kayo nga po, Panginoon, ang tunay na yaman ng aming puso. Only you, Lord, can truly satisfy the deepest needs ng aming mga puso. Lord, kayo lamang po talaga, Panginoon, ang kayang mag-satisfy sa amin. People will fail us, even yung mga malalapit sa amin. Even ourselves, Lord, kaya po namin biguin ang aming mga sarili at ibang tao. Pero Lord, ikaw ay hindi bumibigo, Panginoon. Wala ka pong kapares, wala kang katulad sa buhay po namin. Kaya karapat-dapat ka lamang pong parangalan, galangin, at katakutan, Panginoon. Maraming salamat. Lord, I pray, makita namin ang ganda mo at hindi ka namin ipagpalit kahit kanino at kahit sa ano paman. Ang pagpapala po ng Panginoon ay sumainyong lahat. The Lord bless you. The Lord keep you. And the Lord make His face shine upon you. And nawa, bigyan po kayo ng puso ng Diyos na gumagalang sa Kanya at nais sumunod. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Tanungin mo nga po yung katabi mo, are you blessed? Bago po tayo mag-groupings, announcement po. So, meron na po tayong na-rent na resort. Okay, good news kasi malapit lang. Okay, so on Sunday, yung ating water baptism ay sa Cormila. Okay, Cormila Resort po tayo. 2 p.m. Okay, 2 p.m. Kasi wala pong mas maaga na available. So, kaya 2:00 po ang ating water baptism. Okay? So, on next Sunday, magsa-service pa po tayo dito. Tapos, merong chance pa na mag-prepare, umuwi. And then, by 2 p.m., pupunta po tayo sa Cormila Resort. Okay? So, lahat po ng mga for water baptism, no? And even your family, pwede nyo pong isama. Okay po? Clear po ba? Hello? Okay. No, so again, same time, dito tayo magsa-service.
Pero 2 p.m., pupunta po tayo sa Cormila. Okay, listen, eto ang villa natin. Baka mamali kayo ng villa na pupuntahan. Okay, ang villa po natin is Villa Nia. Okay, ano yung villa natin? Nia, okay? Nia. Baka pumunta kayo doon sa dalawa, okay? I think nasa dulo yon. Okay, yun yung sa